Hi folks, kamusta? Wednesday, kalagitnaan ng week. Ang bilis, July 30 nga ba? Anyway, pauwi na kami. The whole day kami nasa labas. Meron kaming binisita na kaibigan, natake sa puso last Saturday. So binisita namin yung wake niya, yung asawa niya, at saka na-meet ko yung anak niya. And hindi nagkakwento tong kaibigan ko na yung anak pala niya is networker, okay, from another company. So nagkaroon na kami ng sharing, networker to networker. So beyond that, so we paid our respects to our friend, si Alex. And kinausap namin yung wife, kasi alam namin yung wife will be the breadwinner na, nawala na si Alex. So anong gagawin niya? So tinanong namin. So babalikan namin siya after the burial pag nag-settle down na siya, kasi kailangan na niyang mag-move dahil meron siyang pinapaaral na college. Secondly, nandoon kami sa area. So nag-market na kami, in-scan namin yung area. So may mga nakita kaming potential. So pinuntahan namin yon, dinapitan namin isa, you know, each. Pag nakita namin yon, you know, walang ano kagad, basta nakita namin potential, flyers kagad, and kakausapin kagad ni Ed na yan. Walang prena yan, kasi wala naman mawawala folks eh. Pero tignan nyo nangyayari. Hindi mo pwedeng i-underestimate yung target mo eh, kasi pag nakausap mo na, marami ng room, marami ng opportunity na papasok eh. So kanina may mga kinausap kami, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat or lima, kasi maghahapon na. So dun sa limang yon, nagkakaroon ng opportunity, nagkakaroon ng information na sinishare sa amin. So nagkakaroon kami ng, alam mo yon, chance na balikan at makausap uli yung mga dapat kausapin. So the point is, you know, ang pera nasa labas eh. Ang pera pwede sa bahay if you're doing online. Pero if not, you go out, no? Ang purpose namin sa pag-visit kanina is to visit my friend na namatay. Pero also, kailangan namin malaman sa wife niya kung ano yung balak niya. Kasi nga, alam namin na wala na yung kanyang asawa. At the same time, sabi ko kay Edna, scan na natin yung environment. Pumunta kami sa establishment, pumunta kami sa commercial district nila, nakita namin. So, ginawa na namin yung trabaho namin. And with that kasi, guys, ito maganda sa direct selling MLM. Lumalaki yung mundo mo. Lumalaki yung opportunity mo. Marami kang namimit na kaibigan. And tulad nung sinabi namin ni Sir Nico kagabi, kung nanonood ka ng aming Zoom talk kagabi, pag hindi ka nag-join, it's okay. Pero ang cost mo dito yung oras. Yung cost mo dito yung time na pinapalampas mo. It's not actually yung kita na pinakawalan mo. It's actually yung opportunity na pinakawalan mo, kasi 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, doon ka magde-decide to join because you're waiting for results from your friend. Nagiging meron ka muna, panunuurin mo muna. Pag okay, hindi. Pag nakikita mong bago na yung sasakyan, pag nakikita mong aalis na at bibili na ng bahay at lilipat na, pag nakikita mong, you know, nag-i-improve na yung quality of life nung nag-invite sa'yo, pag nakikita mong umaangat na siya, doon ka magde-decide to join. Wrong concept, di ba? So you join because you think workable. You join kasi binigay sa'yo yung potential. Inintindi mo, inopen mo yung mind mo. Yung mga dream stealers na sinasabi ko, yung mga neighbors, friends, relatives na magdi-discourage sa'yo, ang tawag ko doon mga dream stealers eh. Pero they cannot even assure you, support you sa kinabukasan mo. Pero pag meron kang something and shinare mo sa kanila tapos inenega ka, ang label ko sa mga ganon, dream stealers eh. But anyway,
na-share ko na yung gusto kong sabihin sa inyo. Yung message is, pag nandito ka sa industriya, kailangan aggressive ka, kailangan medyo matalas yung senses mo, identify mo, kasi lahat kasi potential market mo yan eh. It's just a matter of approaching it, no? Timing lang yan. And lalaki yung mundo mo, lalaki yung opportunity mo, lalaki yung business mo over time. That's the beauty of what we're doing. Okay? Thank you.